What's up guys? In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit or mag-install ng bagong voice coil sa microphone housing. So itong nabili kong voice coil is Loda M2000 Pro Sound. So bubuksan na natin, bagong-bago pa siya. Ito yung itsura niya. Napaka-premium ng design niya, may screen pa yung diaphragm. And meron din siyang polarity ng red and black para sa positive and negative. So, solid yung pagkakagawa nito. Ito guys, yung nabili kong microphone. Mura lang ito, Hyundai Platinum DM8000. So, kung makikita nyo yung loob niya, silver yung housing, pati yung cap ng microphone. So, nakikita kong maganda talaga tong housing ng microphone na to. Pero gusto ko lang palitan yung voice coil niya. Yung ganitong microphone, subok ko na to, yung switch nito, tumatagal siya. Magandang klase yung switch, pero yung voice coil lang, gusto ko talaga siyang palitan. So, ito, tatanggalin ko yung voice coil nito na generic. Ayan, kung makikita nyo, may bato pa yung microphone. Yan din, aalisin ko rin yan. So, i-customize natin to. Itong bato sa loob, aalisin na rin natin yan. So, tatanggalin na natin yung hinang dun sa lumang voice coil. So, ayan. Pagka natanggal na natin yung hinang, next na natin aalisin yung bato sa loob. Next, pagka naalis nyo na yung bato sa loob o yung nagpapabigat sa loob ng microphone, susunod nyo nang aalisin yung switch dito sa loob ng housing ng microphone. Ayan, naalisin nyo yung dalawang screw doon sa switch. Itong bato o yung nagpapabigat sa housing, hindi naman siya connected sa wiring. Sunod naman, aalisin natin yung old wiring ng old voice coil doon sa switch. So, ito na yung Loda M2000 voice coil. So, ihinangin na natin siya, yung black dun sa off ng microphone and then yung red dun sa on ng switch. So, on and off lang siya, positive sa on, negative, black sa off. So, ito yung housing ng microphone, malinis na siya, wala na yung bato sa loob, magaan na siya. So, nahinang na natin yung voice coil doon sa microphone switch. So, ilalagay na natin yung mga screws nung XLR sa ilalim ng microphone, saka yung switch. Fast forward na natin to. So next natin ilalagay yung voice coil. So kung mapapansin nyo, makapal dun sa housing. So on diskarte kong ginawa dyan, lalagyan ko siya ng electrical tape para kumapal. So masikip siya pagpasok. Pagka nabalutan na ng electrical tape yung ilalim ng voice coil, i-push nyo lang siya pababa dun sa housing sa bungad ng microphone para masikip na siya at hindi na siya magalaw. And then, pag hindi na magalaw yung voice coil dun sa microphone, masikip na siya, fix na siya, ilalagay na natin yung cap ng microphone. Pagka okay na lahat, fix na, ilalagay na natin yung sticker na on and off dito sa housing ng microphone. Next video naman na i-upload ko yung gagawin kong XLR socket dito sa microphone.
papunta sa videoke machine. Eto guys, gawa lang ating na-customize na microphone, magaan na siya. So ito na nga guys yung ating pinilit na voice coil na Loda M2000 Pro Sound. So check natin yung sound quality niya. Hello, mic 1, check, testing, hello. Check sound, hello. Mic, test, hello. Check 1, 2, hello. Mic, check, testing, hello. Hello, mic 1, check. 1, 2. Hello, sound.